Ohayo gozaimasu! Today ay nag-family day kami dahil ngayon lang medyo hindi naging busy ang Sabado namin, kaya dinala namin si Celine sa park sa Suboe para makapag-enjoy at maglaro dito kasama ng mga ibang bata. Pangako naming mag-asawa to na lagi naming lalaanan ng panahon si Celine para makabanding namin siya. Syempre core memories to. So, gusto ko matatandaan ni Celine na meron kaming mga ganitong klaseng family day at since syempre kapag nakalakihan niya to, hahanap-hanapin niya at hindi naman siya ma-awkward na kami ang kabanding niya kahit dalaga na siya. Isa to sa way namin para magkaroon kami ng good relationship sa anak namin. And also, kaya ako rin talaga vina-vlog or nag-iipon talaga ako ng mga videos para, alam mo yun, meron kaming malulook back sa mga susunod na panahon na lalo kapag malaki na si Celine, may mapapanood siya ng mga bondings na ginagawa namin ng bata pa siya. At syempre, itong tradisyon na to ay hindi namin to tatanggalin. Kaya talagang humihingi kami kay Lord ng patnubay upang maging mabuti kaming parents kay Celine at maging maganda yung relasyon namin sa kanya hanggang sa lumaki siya. Alam naman natin na kapag mga teenager na minsan, diba, doon dumarating yung panahon na parang lumalayo yung loob ng mga anak sa parents. Plus meron na rin sila mga kanya-kanyang mga struggles. So, syempre gusto namin mapanatili yung open communication, strong bond, good relationship para hindi siya magiging ilang para magsabi sa amin or mag-open up sa amin ng mga nangyayari sa buhay niya. Alam kong marami pa kaming kakaining bigas para maging matawag na experienced parents kami, pero kung ano yung mga nagagawa namin ngayon ay ginagawa namin siya with all our best. And of course, talagang nagpapasama kami sa Panginoon para mas maging maayos yung parenting style namin sa aming anak. Of course, hindi namin pwedeng i-claim na magiging perfect parents kami in the future. Panigurado magkakamali rin kami. Pero basta ngayon gagawin namin yung best namin bilang magulang para sa aming anak. At lagi kaming dudulog sa Panginoon upang humingi ng patnubay para maging mabuting Kristiyanong parents. Pero na-realize ko lang din na habang ginagawa namin itong mga ganitong klaseng bondings with our baby ay parang in a way na he-heal yung inner child ko. Kasi hindi naman ako naka-experience ng mga ganitong klaseng mga bondings. Pero ngayon talagang parang nabubuo ulit ako. Kaya sa totoo lang, doble yung saya na meron sa puso ko kasi bukod sa napapasaya namin ng aming anak, nakakabanding namin siya. Tapos nahi-heal din yung inner child ko. So, na-experience ko yung mga ganitong klaseng intimate bonding ng family. And I thank God kasi binigyan niya ako ng ganitong klaseng pamilya, mabuting asawa, at talagang sobrang saya ko and contented ako. Unang taon pa lang to na meron kaming anak at nawa mabiyayaan pa kami ng another one kung loloobin ng Panginoon. Kung mag-isa lang si Celine, wala rin problema. Basta lagi lang namin gagawin yung best namin para sa pamilyang to at para rin na mag-glorify si God habang kami ay nagre-raise ng family namin. Oo nga pala, isa rin pala sa reason kung bakit kami nandito is to check kung iba na ba yung kulay ng mga puno dito sa Suboe kasi maganda rito mag-photoshoot ng autumn. So ngayon green pa siya, so kailangan pa namin maghintay, baka mid-November or end of November okay na tong mga puno dito and perfect na for photoshoot. Saktong-sakto para bago mag-birthday si Celine. And eto ngayon, sinilip namin yung other side ng Suboe. Meron parang sand sculpture, parang exhibit
Yan, ang gaganda ng mga design. Nakakatuwa lang. So, aligagana naman yung utak ko kasi talagang perfect yung weather ng autumn. Hindi masyadong malamig, hindi mainit, sobrang perfect. Pwedeng mag-barbecue dito sa park na to. And next time, pagka nag-photoshoot si Celine, ay sana makapag-barbecue din kami para masaya at busog. Ayan, uwian na. At kung nakaabot kayo sa last part ng video na to, ay maraming salamat po sa panonood and God bless you!